Kay buti ng Ama, tunay na kay dakila niya. Subalit kailan kaya tuwir ang lahat ng mga anak niya ay mababatid at nabatid niya ang kadakilaan niya. Kay palad ng mga kumikilala at dumadakila sa Kanya. Kay palad ng mga tuwirang nakadamat nagmamahal sa Kanya. Ano nga ba ang hahanapin pa sa Kanya ng mga anak niya? May kulang ba siya? Tuwiran niyang tinuturan niya. Bago pa nilikha ang tao'y, inuna muna ang pangangailangan nito. Kung kaya't sa simula pa lamang, wala nang kulang ang Ama. Nagrereklamo ang tao, mahirap ang buhay. Ngunit kung magsusuri kayo, tuwirang pakikitang ano ang hirap ng buhay. Dampa na palitan ng bato. Maliit na palaki. Makitid na palawak. Batuhan, lupang dinaraanan, naging patag at mainam lakaran. Ano ang kulang? Tao ang nagkukulang. Hindi ang Ama kailanman. Kaya't kung tuwirang kikilalanin lamang ang Kanyang kapangyarihan, anong di magagawa sa iyo, anak niyang minamahal? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Bakit nga di matanto, di malirip ng isip ng tao ang Kanyang kadakilaan at ganang Kanyang kapangyarihan? Sadyang hindi nga kaya ng tao yaon, sapagkat ang tao'y mula sa alabok, sa makatwid, sinidla ng isip, ngunit di lahat ibinigay ng Ama. Ang pangunawang di malirip ng sino. Subalit, ang lahat ng pumikilala sa Kanya'y nakikilala siya. Ang lahat ng lumalapit sa Kanya'y kinukup-kup diya. Ang lahat ng naghahanap ay nakasusumpong naganap. At ang lahat ng dumarama, tuwirang madarama siya. Ano nga baga ang mali sa Kanya? Wala ni isa at ni hindi magkakamali. Sino ang nagkakamali? Ang mga anak niya. Kaya't ibinigay niya ang pagsisisi upang ang sino mang magsisi patatawarin niya. Ibinigay niya ang liwanag upang ang lahat ng nadidimlan ay magliwanag. Ibinigay niya ang pagpapakumbaba upang ang sa Kanya'y magpakababa, siya ang magtataas sa lupa. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ano nga baga ang kahinaan niya? Hindi siya humihina. Hindi kailanman siya hihina. At hindi kailanman siya manghihina. Ang tao ang mahina. Kaya't humingi ng lakas sa Kanya, sapagkat siya ang puno ng kalakasan, ang pinagmumula ng lakas at tunay na magbibigay lakas. Tuwiran kong tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ano nga baga ang kakainin niya? Wala siyang pagkain tulad ng kakainin nyo bilang taong binuhay niya. Ni hindi siya titikim sa anumang pagkain, ngunit ang nais niyang sa Kanya'y ipakain nyo, yaong lubos niyang matamis na masilayang nagmamahalan kayo. Yaon ang pawang katotohanan, sapagkat yaong tamis ng pagmamahal, siya ang nagdudulot, siya ang magdudulot, siya ang magbibigay sa lahat ng mga anak niya. Kaya't ang may pagmamahal sa Kanya
Natututunang magmahal sa kapwa-tao at ang natutong magmahal sa kapwa-tao, natigib ng galak ang puso nito. Kaya't halina mga mahal ko, mga tutong magmahal nga kayo, sa lahat ng kapwa nyo'y madama nyong may puso kayo. Pusong mula sa Ama, di pusong bato. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Iba't ibang putahe man, kung karni ang lulutuin, karni pa rin ang tawag dyan. Iba't iba lamang ang lasa ng pagkain sa isang karning pinagmulan. Gayon din ang salitang banal. Sa marami mang kataga at yamang iisa pinagmulan, isa pa rin ang patutunguhan ng kahulugan. Yaong mga anak niya'y mga tutong tuwiran at makilala ang kanyang mga banal na aral. O tao, mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan, subalit, ang sangkap ng kanyang mga salita ay di katulad ng sangkap na kinakain ng tao sa lupa. Ang sangkap ng kanyang mga aral at mabubuting balita ay kapangyarihan, buhay, at liwanag. Kaya't ang sino mang makatanggap nito at nakaunawang ganap, magliliwanag ang diwa, tunay na makakaunawa. Mabubuhay ang katauhan, maging ang kaluluwang taglay. Sa gayon ng nabuhay ang katawan, nabuhay ang kaluluwa, pag-asa'y buhay din, kaya't ang Ama ang siyang buhay at ang lakas ni numan. So may inyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alala, umbaga, ika'y tao, Ama'y Diyos mo. Ibaba mong sarili mo sa Kanya'y ilagak mo. Doon mapapakita niya kung paano pagsuko mo, siya namang pagkupkup niyang di malirip ng puso mo. Sapagkat patotoo niyang ang lumalapit sa Kanya'y nararamdaman siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Balangkas mo'y di ko balangkas, wika nga niya sa mga anak niya. Subalit lahat ng binabalangkas mo'y batid ko sa pagbabalangkas mo, kung anong mga ginagamit mo. Ngunit ang babalangkasin ko sa buhay niyo tao'y di makababatid ang kahit na sino. Kaya't ang bawat balangkas ko kapag ako ang nagpasimula, ako rin ang magwawakas kung sa akin iaalay ang buhay na kinamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Alala, umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal po kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal po kayo. Kung papaano ang pagkain nakabubusog ng tiyan, ang salitang banal nakapagpapabusog ng kaluluwa at katawan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't halina kayo, mga minamahal kong, gutom sa kaaliwan, gutom sa liwanag, gutom sa pag-asa, gutom sa pagmamahal, gutom sa lakas, gutom sa kabutihan. Hanapin niyong magdudulot niyon. Tanging isa lamang, Diyos Ama, Diyos Anak, sa pamamagitan ng Diyos Espiritu. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, sino ang nagugutom? Pakakainin niya. Sino ang nauuhaw? Paiinumin niya. Anong lalagukin nyo? Hindi tubig. Anong kakainin nyo? Hindi pagkain ng katawan. Yaong mga banal na salitang nagbibigay buhay, at mabubusog kayo at di na mauuhaw kapag ninamnam niyong tuwiran, sapagkat bukal ng buhay ang magdudulot. Espiritu Santo, walang hanggan kamatayan. Mahal
na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, dadaloy ang katalinuhan sa inyong katauhan. Malilirip man ninyo ang salita ninyo. Subalit ang salita ko ay makalilirip ay espiritu, kaya't tanggapin nyo di nyo nakikita. Nang makaunawa, lubos kayo. Mahal na mahal ko kayo. O aking Ama, yamang naituran mo ang marapat sa kanila. Tigibin mo ng kasaysayang mainamang sanlibutan. Yaong sa mga anak mo'y ikaw ay kumilala at kinilala ka namang ganap ng buhay. Natupad na ganap ang mga salita mo mula sa mga propeta mong naghayag ng totoo hanggang sa panahon ng iyong espiritu na tuwirang ang kikilalay, masisilayan ang wika mo. Net karameneyahana, net karameneyahana, net karameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Ganap po ba ang Diyos? Iba't iba ang kaganapan sa buhay ng tao. Subalit, sa iba't ibang kaganapan man, kung magninilay ang tao, ang nagpapatupad ng mahiwagang gawa, Ama pa rin. Ang nagbibigay ng hiwaga, Ama pa rin. Ang nagbigay ng himala, Ama pa rin. Subalit sa iba't ibang katauhan niyang ginagamit upang mapakita ang kanyang hiwaga na hindi gagawin lamang ito ng hayop, halaman o isda, kundi ang taong kanyang nilikha na mataas ang uri sa lahat ng kanyang nilikha. Binigyan niya ng sentido komon, matang makakakita, na makapangungusap ay bibig pa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ilan lamang sa istorya sa unang tipan ang pagpapakita ng kahiwagaan ng Ama, ang pagpapadaloy ng kapangyarihan niya, at ang pagpapatutong buhay siya mula sa hari. Minsan, ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, "Hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay ibig alilain ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Ano ang maitutulong ko sa iyo?" Tanong ni Eliseo. "Ano ba ang natitira mo pang ari-arian?" "Wala po, maliban sa isang boteng langis," sagot niya. Sinabi ni Eliseo, "Libutin mo ang iyong mga kapitbahay. Manghiram ka ng basyong sisidla ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. Pagkatapos magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng sisidlang nahiram mo'y punuin mo ng langis mula sa iyong bote." Gayon nga ang kanyang ginawa. Pagdating ng bahay, nagkulong silang mag-iina at isa-isang nilagyan ng langis ang mga sisidlang iniabot sa kanya ng kanyang mga anak. Hindi alam ng ina na puno ng lahat, kaya sinabi niya, "Abutan pa ninyo ako." "Puno na pong lahat," sagot ng kanyang mga anak, at tumigil na ang tulo ng langis. "Puno na pong lahat," sagot ng kanyang mga anak. Pag nilayan ninyo, mga mahal ko, puno na pong lahat. Sa makatwid, ano ang naganap sa iisang bote? Nayaon na lamang ang ari-arian nilang natitira. Subalit, naubos ba ito? At paanong napuno ang lahat ng bote ng kapitbahay sa iisang bote? Anong uring bote ito? Pagkalaki-laki man, mapupuno kaya lahat ang mga boteng kinuha?
Mga mahal, iba't ibang kahiwagaan ang ginagawa ng Ama. Iba't ibang pagpapala ang kaloob niya. Iba't ibang biyaya ang binabahagi niya. Iba't ibang pamamaraan ang magagawa niya. Subalit, sa iisang kaparaanan niyang hindi makita ng tao't di masumpungan, ang lahat ay nakadadaing ng mahirap, ng masaklap, ng walang pag-asa. Subalit, kung masusumpungan nyo lamang ang kahiwagaan at kadakilaan ng Ama, ano bang mayroon kayo? Napatutunayan niyang kahit ito na lamang anak ang nasa sa iyo, kung kikilalanin mo ko, isasadyad pa rin kita. Hindi mo kailangan ang maghinagpis at malumbay. Ang kailangan mo'y magtiwala at manalig lamang, tulad ng isang babaeng balo na hindi niya tinanong kung paano ang gagawin nila, kundi bagkus sumunod sa sinabing pumasok kayong mag-iina at lagyan niyong lahat ang mga boteng nakuha nyo sa mga kapitbahay. Hindi sinabing, saan po namin kukuhanin ang idadagdag namin sa mga boteng ito? Tumalima lamang. Sa makatwid, mga minamahal ko, ang pagtalima pala ay isang pamamaraan ng pagpapatutuo ng hiwaga ng Ama. Sundin mo lamang ang tunay ng kanyang katotohanan at huwag ka nang magtanong. Huwag mo nang suriin pa. Sino ka para sabihin mong punuin mo lahat yan? Anong kapangyarihan mo, tao ka lamang? Sino ka para masabi mong ito'y mapupuno, isang bote ang pagpumulan? Sapagkat ang paniniwala at pagtitiwala, tanda ng katapatan sa pananalig ng sinuman. O tao, nagtitiwala ba kayo? Na kaya kayo'y naririto'y may makikinabang sa inyo? Dili kaya na may pakinabang ang hanap nyo? O ang Ama mismong gusto ninyo? Kung magkagayon at ang layon at nasa nyo'y makamtan nyo'y Ama, maramdaman nyo siya, may tatamuhin kayo, hindi lamang anong grasya, kundi ang higit pa, yaong bubuhayin niyang di nyo malirip, kung paano nabuhay, yaon nga ang inyong mga pag-asa. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, langis ng buhay, walang katapusan, aagos na bukal sa Amang makapangyarihan. Di kailanman mapaparam sa mga anak niyang may katapatan, sisibol at luluwal sa matibay na pagtitiwala at pagtanggap. Halina kayo, mga minamahal ko, pasibulin ninyo ang balong ng pangunawa sa puso nyo at isipan, yamang Ama ang nasa nyong kamtan, sapagkat gagawin niya ito at magagawa niya sa mga anak na naghanap sa kanya ng ganap. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Katatakhan nyo pa, paanong nangyari yaon? Magtataka ka pa, anong nangyari sa'yo? Bakit naganap ito? Anong pangyayari? Di nga kayang liripin ng isipan ninyo. Subalit ang Ama, tunay tanggapin, ipababatid niya, marapat niyong kaptan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? At tumigil na ang tulo ng langis nang mapuno ng lahat ng bote. Pumunta siya kay Eliseo at sinalaysay ang nangyari. Sinabi nito sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina. Nang sa kaparaanan ng Ama'y naganap yaon, nahango niyang nasa ng nahanguin, nailigtas niya ang nais niyang iligtas. Napagtibay ng pananalig ang pagtanggap sa matapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Kayo ba'y nagugulapi na sa buhay?
Nawawala na baga kayo ng pag-asa? Kayo ba kayo sinisikil na ng gandang damdamin ng kapwa nyo? Ngunit ang damdamin nyo'y takot na takot na. Bakit? Kung tunay na magandang damdamin ng kapwa nyo'y di sisikilin kayo ng kalooban nilang mapagmahal. Yaon ang patotoo. Kaya't ang tunay na may pagmamahal, hindi maninikil ng damdamin ng sinuman, kundi magbibigay pag-asa at magmamahal upang ang kapwa niya nawawala ng pag-asa ay makadama ng pag-asa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kapag pinagtiwalaan niyo po ang katapatan niya, kapag pinaniwalaan niyo po ang pagiging makatotohanan niya, kapag umasa po kayo sa Kanya, kapag ang kapangyarihan niya ang sa inyo'y pinananaligan sa tuwina, ano nga bang hindi niya makakaya sa inyo, mga minamahal ko? Buhay ba ang Diyos? Ay, kay buti ng Ama. Napakadakila niya. Alam niyo po, bilang tao, mga lingkod, mga naglilingkod, dumarating din sa buhay nila namin ang mga pagdalisay na pagsubok. Ngunit wala kaming pinanghahawakang lahat, katulad ni alagad na laging umiiyak. Parang si Cecily basta nagbahagi kasama yun. Yan ang hinihingi ko sa Ama. Yung, alam niyo po, talagang may iyaking tao, Pero ako rin po iyakin dati. Kaya ngayon, pag nagpunta ako sa patay, kala nila hindi ako marunong mahabag Kala nila hindi ako marunong maawa doon sa mga namatayan Kasi ni isang patak na luhay, wala daw silang nakikita sa akin. Alam niyo po, hindi naman pagmamahal ang luha Naitala po ba dun sa banal na aklat sa Bagong Tipan na lumuha si Kristo? Po, manapa, tumagaktak ang pawis na halos dugo na. Pero luha, walang nakalagay dun. Ano po? Tama po ba? Di po ako dalubhasa sa Biblia. Sabi ko nga, ako ang pagbubukas ko po ng Biblia, pahagod lang. Kasi po sabi sa akin, huwag kong pahirapan ang utak ko Opo. Ang pagbubukas ko po ng Biblia ay ganyan lang. Halimbawa, pinabuksan niya ako ng ganon. Pinaganyan niya ako. Pinabasa. Ayan. Ayan. Basahin natin ngayon. Mula kay Jeremias. Subalit, tumugon si Yahweh, pawang kasinungalingan ang sinasabi ng mga propetang yan. Hindi ko sila sinugo, inatasan, ni kinausap man. Ang kanilang sinasabi sa inyo ay mga pangitaing hindi galing sa akin, kundi mga kathang isip lamang nila. Ito ang gagawin ko sa mga propetang hindi ko sinugo, ngunit nagpapahayag ng aking pangalan at nagsasabing hindi daranas ng taggutom ang lupain. Lilipulin ko sila sa pamamagitan ng digma at tagutom. Pati ang mga taong pinagsabihan nila ng mga bagay na ito ay masasawi sa digmaan at tagutom. Tatapon sa mga lansangan ng Jerusalem ang kanilang mga bangkay at walang maglilibing sa kanila. Bakit sinambit siya ng Ama sa panahon ni Jeremias? Sapagkat hirap na hirap si Jeremias sa kanyang pag-uulat ng mabuti. Pagpapahayag ng kadakilaan at kabutihang loob ng Ama.
Ngunit patuloy siyang kinukutya. Patuloy siyang hindi matanggap sapagkat ang kalaban niya yung maraming yung mga propetang sinungaling. Nililin lang yung kapwa. Pinapaasa sila sa magaganda, ngunit hindi nila sinasabing mangagsisi kayo. Baliwala sa kanila ang mga ginagawa nila. Sapagkat ang pag-asa nila ay puro pag-asang kayamanan, pag-asang pangsanlibutan, gawang panghangarin ng pangsanlibutan, at hindi gawang pangkaluluwa. Ayaw ng Ama ito. Iulat mo, huwag kang matakot sa buhay mo. Diyos amay buhay, kilalanin mo at di ka pababayaan. Subalit, kaalin sa bahay ng mga hinahanap mo at gusto mong matupad sa buhay mo, huwag mo siyang lilimutin, sapagkat siyang magbibigay sa iyo ng galak at ligaya. Buhay ba nga, Ama? Kaya naman, ang mga totoo ang damdamin nila at tapat ang puso nila, hindi sila natitigatig bawat araw. Dumating ba yung iniisip nila may kailangan sila bukas? Umaasa silang ang Ama'y di magpapabaya. Kaya naman natutupad at nagaganap. Nasubukan nyo na baga ito? Maliwanag ang tinura ng Ama. Tandaan mo, anak, ilang araw lang yung naisabog. Sino ba niyan? Sino bang tao dyan ang nagpatubo niya, Eka? Meron ba? Wala. Ngunit ngayon nakikita nyo mga berde na. Ilang araw lang, Eka, dyan. At ilang buwan na naman. Yan ay gagapasin na naman. So, sa madaling salita ang wika sa banal na aklat, darating ang takda. May nagtatanim pa lamang, may umaani na. May umaani, may nagtatanim. Hindi po sinungaling ang Diyos, di baga? At ito'y nagaganap na ngayon sa bagong panahon ng mga kapanahunan ngayon ng tao. Aba, sino ang matatanda? Sige nga po, mga matatanda sa una. Ilang beses pag-anihan ng pala ang bukirin dati? Ilan po? 2 lang. Ngayon, nagpapatatlo Di po ba? Ngayon, yung dating 2 ani, nagiging 3, at ang dating 1 lang, nagiging 2. Ngunit, huwag pakakasiguro, ang sabi nga ng Ama. Matuto ka rin maglinis sa gagawin mo. Huwag kang sa tuwin ay pag-asa mo'y biyaya lamang ito. Sapagkat kung minsan sa mga biyaya naliligaw ang tao, di nalilimutan ang kanilang mga bagay na kailangan, ngunit ako'y kinalimutang tuwiran. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't ano ang gusto ng Ama? Sa panahon ni Jonas. At ipinasasabi niya sa mga taga-Ninibe, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain ni Saman. Itataas ko ang kamay ni Constancia. Hindi siya ang nagtatakdat nag-uulat ng mga ituturan sa inyo, sapagkat wala siyang talino't galing na magsambit ni anumang pahayag at pag-uulat. Ngunit, bakit ang kamay niya itinaas ko? Patutuo lamang tao. Maitataas nyo ang kamay nyo sa kaparaanan ng Ama at kalooban ng Espiritu niya. Subalit, kapag ginusto niyang ibaba kayo, may pamamaraan din siya na di makagagalaw kayo. Subukan mong pagdakay pasakitin niya ang balikat mo. Kung mapagalaw niya pa, bigla-bigla ang balikat ay kamay mong nakataas na nga ito. Yan ang patotoo tao. Ang magagawa ng Ama'y higit niyang gagawin pa sa mga anak niyang tapat na nasisilayan niya. Ang magagawa ng anak niya'y hindi kayang gawin ng magagawa ng isang ama, maliban ang anak na sinugot ibinaba upang patotohanan isa pinagmulan. Mahal na mahal o kayo
Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako, taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ng masamang pamumuhay. Baka sa parang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakapagpapabago pala ng pasya ng Ama ang pagbabalik loob ng mga anak niya. Kaya naman, upang tuwirang mapagpasyahan ang gagawin, ibinaba ang papasyag at maghahayag ng tutup din. Yaon ay ang anak na sa tao'y iginawad. Mga mahal, may kailangan ba kayo? Ano ang gagawing una? Purihin mong Ama, magsisi ka, anak niya, at dumulog ka. Sapagkat yaon ang nais niya, ang marinig niyang nagpupuri ka at nagsisisi ng sala, kalinsabay ng kasunod niyon ang hiling mo sa Kanya. Tao, mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, nakagisnan at natutunan ng tao'y panalangin walang humpay, wika nga ng magulang, ngunit ni hindi naalalang, amay pugayin man lamang. Hiling ng hiling, dulog ng dulog, pagkakasalay, walang patid naman. Hiling ng hiling, dulog ng dulog, papuri di masambit man lamang. Hiling ng hiling, dulog ng dulog, naghihinagpis kung didiringgin, ngunit amay di naalalang parangalan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang gawin nyo lamang, matibay nyong gawin at subukan. Magpasalamat ka, magpurit, magparangal at magsisi, kahit di ka na humiling. Sapagkat hindi ka pa humihingi, alam niya na ang kailangan mo. Kaya't katakataka ba kung ang panalangin ay di makaabot at lumilipad lamang sa alapaap? Kaya't magpugay kayo't magpasalamat kapag sa isang dulog nyo na ipagkaloob na ito. Subalit, huwag din naman kayong malumbay kung mayroong mithiin pa rin kayo, di pa pagdakay inabot. Sapagkat sa tuwin ay alalahanin, anak, alam ko ang kailangan mo sa araw na ito at maging para bukas pa. Subalit, alam ko rin naman na kailangan ko nang ibigay yaong dapat mong hinihiling. Kaya't kung mayroon pa akong di na ipagkakaloob, tibayin mong loob at sa akin huwag humiwalay. Patuloy mo kong panaligan at sambitin mo ang aking pangalang kataas-tasang banal. Kahit Ama lamang, kundi mo alam ang pangalan ko, Diyos Ama ko'y ako'y naririto, ako'y kahabagan mo sa kain. Heyeneyana, oleheyana, nekarameneyana, nekarameneyana.
Kumain na ba kayo? Pagkain nyo ba'y nakapagpabusog ng tiyan nyo? Ngunit at pasubali, di naman nasyahan ang puso nyo. At ngayon, wala ka mang nakitang putahing katulad ng kinain mo. Nanamnam mo lamang ang wika ko, pati kaluluwa mo'y binusog ko. Sumainyo ang kapayapaan, magharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Katulad mo, huwag sabihin wala pa yang ginamot. Di ba't mayroon na? Iyan ang patotoo. Ang sino mang kapwa nyo, huwag hamak-hamakin ang magagawa ni Pedro, kundi man nagawa ni Petra, maaring sa kalooban ng Ama, magawa rin ito. Ang karunungan ni Juana, na di karunungan ni Maria, maaring ipagkaloob din kung loloobin ng Ama ito. Kaya sa kalooban ng Ama, lahat mapangyayari niya, yamang gusto niya ay maganap ang mabuti, kabutihan din ang kakamti ng tapat sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Magbata lamang ang wika nga, sapagkat ang pagbabata, tanda ng katapatan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dahil tapat ang Diyos, ang mga binibigyan niya ng talino para magturo ng panalangin, magturo ng pangaral, mangaral, bigyan niya ng aral, tunay ngang hindi kayang liripin ang kanilang isip. Kaya naman yung tapat na mula sa Ama ang taglay nila hindi pinagyayabang. Hindi baling hamaking ka ng kapwa mo. Hindi baling tingin sa iyo'y tanga. Ano? Mang. Ayos lang yun. Maraming matalinong pinasisigi yung katalinuhan, di po ba? Ngayon, ilan kaya sa matalino? Kaya salamat. Bagamat matalino siya kaya sa akin, hindi niya itinaas ang sarili niya at nagpasako. Ilan sa mga alagadang marurunong, nakatapos, may kursong tinanggap, mga paps din ay gayon. At mga magagandang naging buhay, kalalagayan, posisyon sa hanap buhay. Salamat po, Ama. Walang pagkabulang salita niya, na balang araw ay magbata ka lamang, anak, at bibigyan kita ng marapat na magiging kaakibat sa iyong gampaning tinanggap. Wala pong pagkabula. Mga tagasunod, mga may kakayahan, kaya nga po ako'y nachismis Naku, Eka, isang araw napakagaling naman po talaga ng spirito, no? Talagang walang kasing galing Napapatotohanan po niya lagi sa akin sa bibig din ng tao. Sabi nga po saan ba nahuhuli ang isda? Sa sariling bibig, ano? Isang araw po habang ginugupitan ako ng siyang nanggupit sa akin Noong pa po yan, hindi ngayon.
Baka gusto ko po kayong makita noon pa. Kasi may mga nagpupunta po roon na nagugupitan ko eh, sabi niya. Ang sabi daw ng alagad ko na yun eh. Kwento. Minithi ko po ekang magupitan ko kayo. Ano't ang pagkakataon ay talagang napakabuti ng Ama. Isang pagkakataon po, hindi ako magupitan ng nanggugupit sa akin. Binigay ng alagad ko yung number noon at pinapunta dito sa bahay. At habang ginugupitan niya po ako, alam niyo po, may nagkwento sa akin, kaya po ako'y naiyang pumunta sa inyo. Kasi po ang sabi po niya nung nagpunta sa akin, mabuti na lang po at may nagpunta po kayong alagad doon. Talaga po sinabi niya, ay hindi, totoo yun, ganon. Hindi po ganon. Kasi alam niyo po, talagang ganyan ang bibig ng tao kaya handa tayo sa ganon Meron daw nagsabi, naku ang mga pumupunta ron ay puro mayayaman. Kaya yumaman na yung sa panggagamot. Sabi ko, ganon? Ang sarap naman. Sabi ko, nasaan kaya yung kayamanan ko? Sana, bibigyan ko kayo. Ay, salamat ka ako, anak, at mayaman ako. Diyos ko, salamat ka ako, mayaman ako. Aangkinin ko na, sabi ko. At may sinabi pa, mga taga-saan naman daw ka ako yung mga pasyente. Naku, iba't ibang lugar daw po. Ganon. Sabi ko, sige ka ako, makakatiis ka ba hanggang mamaya? Maghintay-hintay ka lang ka ako. Tingnan mo nga ka ako yung mga darating kung mayayaman. Sabi ko. At may nagkwento naman. Talagang ang kwento po ng tayo, walang katapusan, Naku, kaswerte naman niya nga po kunching na yan. Nabangkarote si Tandang Iya. May pumalit si Blank Sila pala ang nagpapakain doon At binigyan pa ng ganito ng ganon. Ganun ba ka ako? Maliwanag na kwento yan, Salamat naman ka ako. Nasaan kaya ka ako yung ibinigay? Tingnan mo nga ka ako kung nandyan. At, teka nga muna ka ako. Paano kayang nangyari yun? Sabi ko. Sige ka ako, kung yun ang pananaw ng tao'y salamat. Ano po ang sasabihin ko? Sasagot po ba ako ng, hindi. Hindi po ako mangangatwiran. Itaga nyo po sa bato. Sapagkat, hindi ko tutularan ng taong ugali, sinuka ko na yon. At ayaw ko nang himurin para akong asong lumuwa ng laway at aking hinimod. Sapagkat napakasinungaling po natin kapag sinabi natin na totoo tayo sa Panginoon pero hindi pala. Kung sa dating buhay ko yon, uugatin ko pinagmula nun. Aalamin ko lang at ipapaharap ko sa Kanya hanggat di ko nakikita ang katotohanan, di ko siya tatantanan. At kapag dapat totohanan ko, manda ka. Pandak po ang sukat ko. Pero, sabi nga ni Mami Beth, pag sinabi ko po noon sa asawa ko, buksan mo ang kotse at lalandog ako pag hindi mo binuksan. Nako po. Pero salamat. Ang sarili ko po ang ihahalimbawa ko at hindi na ang kung sino. Napakasinungaling po natin. Huwag po tayong sinungaling.
Dahil naririnig tayo ng Ama, maloloko mo yung kapwa mo tao sa pagbabago mong buhay, ngunit ang Diyos ay hindi. Kaya kung ano yung sa Kanya'y gustong baguhin, lalo na sinasabi mong lingkod ka, gawin mo. Mahirap po. Ngunit, napakagaang ipatupad ng Diyos kapag ikay sa Kanya ng hawakan. Marami pa. Maraming issue. Kung ekang yan ay sa Diyos, mayroon namang taliwas naman dun sa yaman. Ba't eka nawala lahat ng kabuhayan niya, pati sasakyan? Naku, eka, yan ang patuto, pinaparusahan na eka siya ng Diyos. Kasaklap naman ang isang balitang ito, kako. Lumunok muna ako ng laway ko. At pagkatapos ay sinabi ko, ay ganun ba? Saan nagmula ang kwento na yan? Sabi nung nagkukwento ay eto. Haba pong nagtotongit ay kayo pong pinag-uusapan. Ganun ba ka ako? Sikat pala ako sa otongitan. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Diyos. Napakarami ko ng kalbaryong tinawid. Pero salamat naman. Pinasisikat ko po rito ang Diyos. Hindi ko kailangan sumikat. Pinangangalandakan ko po yung kanyang kadakilaan, hindi ang aking nagagawa. Wala naman po ako nagawa eh. Kahapon, sa tinunga naming misyon, lumapit yung ginamot daw yun doon sa isang minisyon na ora mismo, yung oras na yon, may tungkod daw siya, nadapa daw, tabi-tabi ito po, lumihis. Parang yung katulad ng batang nandyan na ngayon naglalakad na. Yung oras lang na yon, ng misyon na yon, hindi na kami nagkita ng batang yan. At kahapon po ay, sabi niya, salamat po Eka. Yung ding araw na yon, naglakad na po ang anak ko at hindi na po Eka, ngayon po nagtatrabaho na. Kaya lang po Eka, naririto ngayon, sabi nung itna, magmano ka Eka kay Apo. Dalaga po siya. Kaya po naririto, kasi po Eka ay nagpaalam dun sa amo. Doon po si Eka nagtatrabaho, sinabi yung lugar. Ay anak, punta ka doon ka ako kay Divine, doon ka ako magpasalamat. Ako'y walang ginawa sa'yo. Mama na mahal ko. Ulit-ulitin ko pong sasabihin sa inyo, wala akong nagawa kahit kanino. Ang Diyos ang may nagawa sa akin, at siya rin ang may nagawa sa inyo. Sapagkat kung wala siyang nagawa sa akin, wala ako sa harapan nyo. Ano po ang nagawa niya sa akin? Yung napaka-imposibleng kala ko hindi ako magbabago. Napakatuso ko po noon eh. Anong katusuhan ko? Isarado natin ang tindahan at pasok ang timbangan. Magsimba tayo, araw ng linggo ngayon, araw ng pamamahinga. Sinungaling po ako. Alis kami, magsisimba. Pagdating, maaga-aga pa. Ay, parating na ako niyan, yung mga galing sa bukid. Buksan ang tindahan. Tapos na ako, nagsimba ka ako. Pera naman ang hanapin natin. Di ba ako sinungaling? Di po ba ako nuk-nukan ng kasinungalingan? Kaya yung kasinungalingan ko na yun, ay hindi ko alam sinungaling pala ako. At yung katusuhan ko na yun, hindi ko alam tuso pala ako. Dinadaya ko ang Diyos. Madadaya ko po ba siya? Hindi pala. Sabi ko, sarado ngayon at araw ng pamamahinga. De naturalmente po, sabi ng mga anak ko, ma, bili tayong ganon. At pagkatapos ay, wala pa po yung mga tapes ng mga, ano ba tawag dyan? CD? Puro mga ano pa noon? Ano yung malalaki? Pati yun, nalimutan ko na pangalan. Anong tawag po doon? Betamax. Yan. Nako.
Siyempre po, sasabihin nila, kala ko po bang hindi na kayo mag-ano at manunod po tayo. O di, manood kayo. Kung ayaw nyo akong tulungan, ako, pera kailangan ko. Di po ba tuso ako? Napakatuso ko po, ano? Akala po natin mabuting tao tayo. Akala po natin mabait tayo. Akala po natin totoo tayo. Ngunit sarili natin dinadaya natin. At nang makilala ko po ang tunay na totoo, ayaw ko na pong dayain ang sarili ko. Ayaw ko na po. Kapag sinabi kong itong araw na ito, hindi ako maglilingkod, hindi ako maglilingkod. Kapag sinabi ko yung, hindi ko alam hindi ako mangangako. Kung ano kalooban ng Panginoon, darating ako. 50% po yun. 50-50, darating o hindi ako. Subalit kapag sinabi kong, hindi ako darating. Maliban kalooban ng Ama na suguin ka ng Espiritu, anak, nagpapahinga ka man. Maliwanag niya pong tinura na ito. Kung may malalaglag ba ng isang tupa sa bangin at oras ng pamamahinga at araw ng pamamahinga, alin ang unahin mo? Po? Ang pamamahinga mo o ang buhay? Sinungaling po ang tao. Sasabihin sinasagip ang kapwa niya sa gutom. Sasabihin sinasagip ang kapwa niya sa lungkot. Sasabihin ang kapwa niya sinasagip sa ganito. Pagkatapos tinulungan, pinasasama loob. Tama po ba? Kala ko mabait ako. Pinautang ko si ganun, pinagana. Kaya pala gusto ko lang madagdagan yung pera. Mga minamahal, magpakatotoo po tayo sa Ama. Ang di natin kayang gawin, alam niya. Kaya't huwag nating sabihin na ginagawa natin, hindi naman pala. Lahat ng ating ginagawa, siyang ating sasambitin. At lahat ng ating gagawin pa, siyang ating isipin. Na gagawin nga dahil sa Ama at hindi dahil sa atin. Mga minamahal, walang magaling, walang matuwid, walang banal. Kaya nga po maraming magagalit Ngunit, at pasubali, ang katulad mong nagnanasang magpakatuwid, maunawaan ka, matatanggap ka. Ang kapwa mo nagnanasang ganap magbagong buhay, tatanggapin ka, mamahalin ka. Subalit yung kapwa mo nagkukunwari lamang, maraming ipipinta sa'yo. At ang larangan po ng pakikipag, bagong buhay, hindi po paligsahan yan. Kaya po, minsan, nangusap ang Espiritu sapagkat may tinunguhan. Diniretsa po bilang ako'y tao, ang wika'y ganito. Kasama ang isang alagad. Sa pakiusap niya, pinagbigyan. Nagtungo kami doon, alang-alang sa pakiusap, pagbibigay. At pagdating doon, dumating ang ibang kasapi. Sinasapian. Nakapagtanong po ako sa Ama. Hindi po karelihiyon natin, ibang relihiyon. Ang sabi niya, matibay niyang sinabi, ay kami hindi naniniwala sa ganyan. Mas marunong pa ba sa nag-aral? Yung doktor hindi pa mapagaling lahat, ikaw pa kayang di nag-aral. Kung wala akong krus sa puso ko, pa! Nilait mo na ako, dinikdik mo pa ako. Sino ka ba? Sa loob-loob ko lang. Diba? Sino ka ba? Sa loob-loob ko lang. Tinanong ko, Sama, ano pong gagawin ko? Pinid ang bibig, payapa ang puso, at isip mo'y iwaglit ang sinambit.
Mangungusap eka ako. O sulong, tandaan mo eka ha, etong sasambitin ko sa'yo. Gayon pala at di ka naniniwala sa ganito. Sino sinasamba mo? Si Kristo eka. Anong ginawa ni Kristo sa panahon niya? Ng gamot. Ano ang binigay sa mga alagad niya? Espiritu. O anong espiritu nasa iyo? Tandaan mo eka, ang ikamamatay ng asawa mo'y ganito. Patay ang asawa sa ganung sakit. Sino nang usap? Doon ko po napatotohanan ng Diyos kong pinaglilingkuran ay ang Diyos ng lahat. Sapagkat hinamak ang Espiritu, hindi ako. Pinakita ng Espiritu, siya'y buhay at totoo. Hindi po ako lumalaban at kailanman ay di ako lalaban at di ako manghahamak at manghuhusga dahil alam ko masama yaon. Kaya ang sino mang manghuhusga at manlilibak, ganito ang gawin. Subalit, burahin sa isipan at huwag tatanggapin sa kalooban. Sa panalangin ay huwag kaliligtaan. Yaon ang tamang pamamaraan kaysa magpuyos ang damdamin at kayo'y maghinagpis, magalit at magkasala. Di ba mas higit na tama? Oh, bakit ito'y kinukwento sa inyo? Binabahagi. Sasi naman sa inyo dyan, gusto nyo lapitan ko yung may nagsabi, ba't eka dadalhin mo dun? Gagaling ba eka dun yung anak mo na yan? Pwede dalhin mo sa kung saan magaling. Di ba? Dalhin mo sa pinakamagaling at espesyalista. Mga minamahal, kung minsan makapagtatanong ka, Panginoon, wala naman akong layunin kundi tumugon at sumunod sa iyo. Kailanman ay huwag mong lolobing ako'y makamatay. Huwag mong lolobing ako'y makapinsala. Subalit loobin mong ako'y makabuhay at makatulong kanino man. Sapat na yaong galak na kapalit ng paghamak. Buhay ba nga ma? Ngayon, mga minamahal, kaya nga si Jonas ay tumutol dahil alam niya mabait ang ama. Nang dahil ang ama ay napakabait, ginagawa niya ang lahat. Kaya sinabi man niya, kapag nakita niya ang kanyang anak na pinagsabihan na mamamatay na, bubuhayin pa niya. Kapag sinabi niyang parurusahan niya, pag nakita niyang pagbabago, hindi niya parurusahan. Di ba napakabuti ng ama? Ano ang wala sa kanya? Ano ang kulang sa kanya? Anong kasalanan niya? Suriin niyong sarili. Bilang tao kayo. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may matay nagliwanag. Kung ang mga salita ng amay tatanggapin sa puso mo't nanamnamin mo, masisiyahan ka tao, at kung makikipagtotoo ka sa kanyang espiritu, di lamang kasiyahan ang kakamtin mo, kagalakan pa't nag-uumapaw sa puso mo yaon. Ang may pandinig ay nakarinig. May tanong po ba kayo? Wala po kayong tanong. Ako po may tanong. Natatakot po ba kayo sa Panginoon? Sa mga aral po ba niya ay natitigatig kayo o natatakot? Hindi po. Wala ka palang dapat katakutan sa mga mensahe niya, kundi dapat mong isabuhay. Buhay ba ang Diyos? Nung hindi pa po ako ganito, may nagbigay ng Biblia sa akin at hindi ko alam basahin.
Tinambak ko lang po doon. Sapagkat hindi mismo sa akin ibinigay yaon. Iniregalo sa aking anak na panganay nung mag-graduate siya ng grade 6. At nang maisipan ko pong magbukas, nalilito ako, dami kong tanong. Kasi hindi ko nga po naunawaan. Ay, ano ba naman kako yung Biblia na yan? Meron na dinig ako, meron na naman doon, parehas lang ang pahayag. Ano kaya kako yan? At pagkatapos ay ang nababasa ko, yung patayan, yung unang tipan. Ay, ganun ba kako ang Diyos? Papatay ng papatay. Dahil hindi ko po naintindihan. Yaon pa lang, mga pinapatay lang, yung mga naghihimagsik laban sa Kanya. At ang Espiritu ay binabahagi sa kanila. Katulad ni David, ano ang sinisigaw ng mga tao? Si Haring David ay nakapatay ka ng libo-libo at si Saul ay daan lamang. Kaya karoon ng inggit dahil hari na siya at si David ay hindi pa. At hinamak-hamak niya't maliit lamang. Maliit ang sukat at bata pa. Kumbaga sa dalubhasay wala siyang kamuhangan. Hindi siya batikan. Ngunit ang naghari ama, ang nangunay espiritu niya, napatay ang pinakakinatatakutan nila. Sino yon? Si Goliath, kung bibiglain mong bigkasin. Sa anong paraan? Straight sa pole ang bato sa sentro ng bumbunan. Sintido, dito po, sentro, sa noo. Tumumba. Ano ibig sabihin? Ang kapangyarihan ng Ama kapag tumama sa isip ng tao, walang di magagawa siya. Tandaan po ninyo, bilang tao, walang kakayahang magbago. Subalit, kapag ang Espiritu ng Ama ang tinanggap mo, ang mahirap para sa iyo, magaang magagawa niya. Napakahirap, lalo na kung may sakit ka. Yung magtiwala ka, may nararamdaman ka nga eh. Lalo na kung may magkukwento sa'yo, ay ganyan ka naramdaman ko. Baka ka pumutok ang bato mo niyan. Baka ka pumatok ang abdo mo niyan. Nandun na yung takot bilang tao. Nandun na. Ano ngayon ang papasok sa'yo? Pag-aalala na, pag-iisip na. Nawala na ang pananampalatayang patay pala, hindi buhay. Buhay ba ang Ama? Ano ngayon ang gustong mabuhay ng Ama? Sa iyong pananampalataya, may nararamdaman ka, lagi mong isipin kung ang araw ay napasisikat niya at napauusad at naibababa niya, ang sakit mong napaibabaw sa iyong katawan, maari niyang ibaba at durugin. Buhay ba ang Ama? At bakit may kaganapan na ang kapwa mo'y gumaling sa gayong pamamaraan? Instant healing na tinatawag. Ba't ikaw ay hindi? Huwag kang mainggit. Huwag kang magtanong. Huwag ka rin manghinawa. Malay mo, sa pagbabata mo, ikaw naman ang kasunod. Gayon lamang ang buhay dito sa lupa. Puro pakikibaka. Panay pakikibaka. Puro hamon yan. Hamon ng hamon, araw-araw. Hamon sa pananampalataya. Hamon sa pag-asa. Hamon sa pagbabago. Hamon sa pagtitimpi. At lahat na yan
Ang dapat mong tanggapin ay ang magbibigay tatag at tibay sa iyo upang lahat ng hamon sa iyo sa maghapon, siyang hamunin, hindi ikaw. Siyang magbigay tagumpay, hindi ang humahamon. Kaya, masasabi mo, Diyos ay buhay. Hamon sa galit, hamon sa hinanakit, hamon sa pagdaramdam, hamon sa selos, hamon sa inggit. Puro hamon yan. Hamon ng isip at lalabanan ng espiritong nagbibigay pag titimpi. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, bakit nga ba ginagawa mo pa ang mga bagay na alam mong kalugod-lugod sa Ama? Dahil gusto mo matuwa siya sa'yo. Ngayon, nagawa mo yung nagbago ng maghapon dahil iniisip mo siya at gusto mong matuwa siya, magagawa mo rin ang magdamag. At sa bawat araw na nagagawa mo yaon, hindi mo alam, lahat pala ng ikaw sa una, iba ka na ngayon. Ano lamang ang kailangang gawin? Magbulag-bulagan ka, magbingi-bigihan ka, magpatay-patayan ka sa hindi tama na dapat mong makita, na dapat mong marinig, na dapat mong madama. Kundi patuloy mong hanapin at pagmasdan ang kabutihan ng Ama at patuloy mong pakinggan ang mga salitang mabubuti na makapagbibigay kabutihan at damhin mo ang kanyang pagmamahal, tao, malulubos ang pagbabagong buhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ngunit sa pagbabagong buhay mo, huwag mo namang sabihin puro saya. Sapagkat dyan, dinadala ka ng hamon sa'yo. Kailan ka ako nagbago, tsaka naman ako tinutokso nito. Hindi ka naman tutoksuhin kung ganyan ka na eh. Sapagkat kung alam ng demonyo na kanya ka, ba't hahamunin ka pa? Hindi na. Dahil kanya ka na. Kaya magkasama na kayo. Common sense, sabi ng Ama. Sentido ko mo na igamitin. Kaya ngayon, kung ako anak ang gusto mong kasama, panaigin mo'y ako sa'yo. At patuloy kanyang iiwanan kapag nakita niyang ako pala ang naghari na. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, lalo na't may kabuhayan kayo, mas gaang magbagong buhay. Sapagkat di nyo alalahanin ng pera, bagay, damit, o ano pa mang kailangan nyo. Subalit, ang hamon naman dito, paano mo tatalikuran ang karangyaan at kasarapan? Sumainyo ang kapayapaan. Ngayon, kung nasisiyan ka na't nasasarapan, na nadarama mo ang Ama sa buhay, at nakukontento ka kung anong nasa sa'yo, at sarap na sarap ka ng lumamnam sa kanyang aral, eto naman ang kanyang pagtitibay sa iyo. Anak, nalasap mo ng lahat. Ano pang iyong hinahanap? Di mo alam ang bukas mo kung kailan ang kamatayan. Kaya talalahanin mo ako, patuloy kitang damayan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan at sa mahirap naman, ano ang pinakikibakahan ng mga nagbagong buhay? Ang kawalan. Lagi mong tatandaan, anak, na mahirap at abang nilalang. Mapalad ang Diyos ang inaasahan. At kung sa iyong kabahan at kahirapan, pinayayaman ka naman sa pananampalataya na mainam, digat pantay lamang ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. May tanong baga kayo?
Yaon ang patotoo. Habang naglalakbay si Apo Kunching, bilang kunching, pakiabot nyo nga eka ang Biblia at yung simbahan. May sinipi. Tandaan ninyo, kung ang tao'y nagtatakda ng kanyang sasabihin at pag-aaralan niya yaon sa isang kapulungan, tao yaan. Subalit kapag akong nag-aaral at nangangaral, ako ang pagmumulan kung anong itutukuyin at tuturan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya, ang mga nakaririnig sa oras at takdang yaon, kung di nakakaunaway masasaktan, kung nakakaunaway masisiyahan, kung tumatanggap ay nagagalak, kung di tumatanggap ay nagpupuyos, nagngingit-ngit. Mahal na mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba nga ma? Tapat po ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking minamahal, mayroong parte-parte magandang mangyayari sa inyo. Parte-parte, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa
ang ama. Parte-parte, 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 alam kong may magagawa. Parte-parte, parte-parte, ang ama. Pagkat winika niya, parte-parte, baka po watamaan kayo ha. Manalig ka na, bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Masarap! Magandang mangyayari, maganda na nga. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Tandaan po ninyo, ang tunay na pagbabago, huwag kang magmadali. No, tama na ako, hindi ka na pala bingyan. Awak na nga po eh, tama ni damit mo. Alam niyo po, sa pananampalataya ninyo, doon kayo gagaling. Dahil wala naman po akong maibibigay sa inyo eh. Tama po ba? Totoo po ba yon? Pag halimbawa, sinabi, bawal sa mata mo yung araw. Umiwas ka sa araw muna. Bawal ang mata mo sa usok. Umiwas ka muna sa usok. Pagkasabay ng paggamot lahat ng bawal ginagawa mo, paano naman yon? Buhay po ba ang Diyos? Kaya tandaan po ninyo, ang lahat ay nakukuha sa pagtitiyaga. Ano po? Ang lahat ay nakukuha sa pag-ihintay. Ang lahat ay nakukuha sa pagtitiwala sa Diyos na dakila. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Totoong-totoo po, sapagkat kung hindi ay talaga namang hindi po tayo tatawag, hindi tayo maglilingkod, hindi tayo magtitiwala. Kaya dahil alam po natin buhay ang Diyos, alam nating tapat siya, alam nating totoo siya, ano dapat gawin natin? Umasa ka sa Diyos at ika'y bibigyan ng tamang paraan sa iyong buhay. Di ka pababayaan at di ka iiwanan, patuloy siyang nagbabantay. Manalig ka sa Kanya at patuloy gawin ang siya ay sundin at ika'y manalangin. Huwag mong lilimutin na siya ay kapiling sa pamamagitan niya. May babahagi niya, may pagkakalob pa ang lahat ng hindi mo kaya.
Patuloy mong gawin ang siya ay tinggin, at ikaw din na may diringgin. Huwag kang magsawa, ni huwag mang hinawa, huwag kang mabahala kailanman. Siya ay buhay, patuloy mong kantan, tapat na sa Kanya'y ibigay. Huwag mong gagawin na siya ay talikdan, at huwag mong kailanman pangungunahan. Patuloy mong isipin, siya'y iyong kapili, Espiritong walang maliw. Ang sayo'y kapiling, ikaw ay anak niya, tuwirang minamahal. Lahat kayo'y mahal na mahal. Hindi kailanman siya nagmamaliw, at hindi siya napaparam. Halina kayo, namnamin at damhin nyo ang Kanyang Espiritong buhay. Patuloy na isin nyo, kayo ay makatamo ng higit na ligaya sa Kanya. Yan ang totoo, bagamat di niya nauunawa ng tinuturan. Namnam na namnam na, nanonood sa kalamnan, paghahari sa'yo'y makamtan. Pagbabata lamang hanggang sa'yo'y matamo ang tunay na dulot ng Ama. Sa lahat ng dako, sa lahat ng sandali, may magagawa siya. Halina kayo, mga anak niya, tiwala gawin nyo sa Kanya. Huwag mawalan, huwag maparang ang sa Kanyang kaligayahan na dulot sa inyo, na kayo'y anak niya, na magtitiwalang tapat pina. Yaon ang gawin niyo, at huwag mag-alinlangan. Patuloy niyang sa inyo'y ibibigay ang marapat kailanman, habang kayo'y buhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramanayahana, nekkaramanayahana, nekkaramanayahana. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? O malungkot pa po ba kayo? Alam niyo po, magtanong kayo sa lahat ng alagad kung merong wala silang dinadala. Sa mga cups, di rin nababanaag sa mga cups. Ano po? Sa mga choir. Nako, tingnan nyo nga po. Kaya po ako, iba ako eh. Yung iba, wag kaya kang magsuot ng wag kaya kang magsuot. Eh, may hikaw po sila, may singsing sila, may kwenta sila, hindi ko pa susuot. Eh, saan nila dadalhin yun? Sa hukay. De, suot nila habang buhay sila, Ano po? Tama po ba?
Ano lang ang binawal ko? Yung sobrang laki. Para bracelet. At saka yung sobrang haba. Parang susi. At ano pa po? Ano pa po? Tingnan ko nga mga labi. Yung sobrang pula. Parang papel diliha. Ano ba yun? Papel soswa. Hindi ba yan? Papel hapon. Ayun. Talaga pong, nung pong nagtanong na yun sa akin, ay talagang, sabi ko, Panginoon, ayaw ko pong mga tuwiran bilang tao, na kaya ko lamang po sasabihin ito dahil gusto ko lang. Ano po ba? Totoo? Totoo po ba? Bawal iyon? Sabi ko. Bawal po ba talagang mag-alahas? Bawal po ba talagang magsuot ng ganon? Kahit relo? Kahit ano? Anak, kaya nga, nagkaloob ako ng ginto sa buhay ng tao para gamitin. Eh, ang ginto saan nilalagay? Sa pinggan. Nang panahon ni Reyna Baste at ni Reyna Esther, kagagara ng kanilang mga suot. Ano po? Sa unang tipan. Ganito lamang po yan. Halimbawa, dumating dito yung pagkakataon na naging alagad si ganon, si ganyan. Eh, mayroon silang ganon. May ganyan silang suot. May ganon silang isusuot. Ba't babawal ko po ba yun? O, ano ibabawal? Yung dating ugali. Ano po? Yung dating gawi. O, kung sinusuot niyo yan para ipagyabang ninyo, abay, wag niyong gagawin yon. Sinuot niyo yan dahil nasisiyahan lang kayo. At kung yung sinusuot ninyo hindi nyo ninakaw, inutang, pinangalandakan, hinahanap ng nagpautang, hindi magbayad-bayad, nakakahiya po yaon. Nakasakbit siya yung utang pala. Tapos tinago-taguan mo. Eh, yun po, sabi ko, huwag niyong gagawin yan. Ano po? Manapa kung binayad sa inyo ng utang sa inyo binayad dyan, ay magaling yon. Ano po? Pero yung inutang nyo tapos kagaling. Sakbit-sakbit. Kahit siya ka pumunta. Kuya ka. Kahit di mo alam, minumura ka. Ano? Sasabihin, kapale ka ng mukha. Sutsute ka yun. Hanggang ngayon, di ko binabayaran. Kapale ka ng mukha. Hindi po ba nakakaya yun? Ano? Kaya po ganito. Kahit po yung mga pasyente, sa bagay po hindi ninyo alam ano. Kung naman po babalik kayo ulit dito, kung talagang kayo po ay nagpapagamot, ano, at nakita naman ninyo yung dambana, ano, magsuot naman po kayo ng, meron naman kayo siguradong damit na hindi pang araw-araw, ano. Opo, kasi napakaganda naman yung luluhod kayo, dudulog kayo, hindi kayo mga nakashort, ano. Kapag lang po, bumalik pa kayo. Ano po? Pag bumalik lang kayo. Sapagkat, sinigurado ko lang kung di ka nabingi. Narinig pala. Sabi niya, ako po yun, ako po yun. Ako po yun. Hindi na siya bingi. Narinig. Buhay ba ang Diyos? Kami na mahal. Opo, totoo po yun. Kahit na po luma, kahit na hindi mamahaling, kahit hindi maganda, no? Basta, yun lang namang hindi kayo. Para kayo pupunta sa bahay ninyo. Simbahan nga po ito Pero kung ang gamutan lang po doon sa labas, ay okay lang po yun. Kahit mag-duster ka, kahit mag-sleeveless ka, bahala ka na sa buhay mo. Ano po, mga minamahal. Kaya po hindi ko masyadong pinapagtibay na iyon ay patakaran dahil maraming di makakasunod. Ano po? Maraming hindi makakasunod. Subalit, ano kaya ang masusunod talaga ng tao? Kung yung pananamit ay hindi masunod, ugali pa kaya? Naku po, Diyos ko, kahirap talaga. Ano po? Ngayon po,
Kung di po ninyo makayang sundin ang pananamit, yung ugali man lang ay sumunod. Para na sa gayon, kala nyo, istoryang kwento, no? May pahuli po yun eh. Kahit na anong suot po ninyo, basta mabuti ugali ninyo, nililirip ng amay loob po, ano? Papasa kayo. Nawa po'y pumasa kayo, ano? Pumasa, para kayo'y makapasa rin sa kanyang kaharian. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Huwag po kayong magagalit. Ang nagagalit, hindi makakaakyat sa langit. Ano po? Yung sinasabi ko po'y matuwid. Tama't tumpak lamang po kung pagninilay at pag-aaralan ay walang mali. Kaya lamang po, sa taong hindi tumatanggap at hindi makaunawa, maling-mali, maling-mali. Bahala ka nang magmali. Basta ako'y tama. Sinabi ko, bahala ka. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, hindi naman po ituturo sa inyo yung pansarili lamang kapakanan eh. Tatandaan po ninyo, hindi ituturo sa inyo ang sariling kapakanan lamang. At hindi ituturo sa inyo yung malabis na ginagamit ang pangtao para lamang sundin at parang kung sino. Hindi po. Kundi ang ituturo po sa inyo ay ang para sa Panginoon. Sa inyong kaligtasan, sa inyong ikatitiwasay ng kaisipan, magiging kapayapaan ng kalooban at magiging kagalak at kasiyahan ng inyong pamumuhay bawat araw. Subukan po ninyo, kapag payapang isip mo, kahit na may pinagdaraanan ka, para kang tumatawid sa karagatan na naparsuong ka dun sa malalim. Subalit, dahil buhay ka pa at buo ang isip mo, at malakas na paninindigan mo'y makakaahon ka doon, ibibigay ng Ama ang pwersa para makausad ka at makapaibabaw. Tandaan po ninyo yan. Kahit ang dinaraanan mo'y tinik, nang dahil ika'y lumalakad sa matuwid, bubunutin niya at hahawiit aalisin nang hindi ka masaktan. Kahit ang tinatahak mo'y batuhan, nang dahil ika'y sa kanya lamang nagtitiwalang tuwiran, tandaan po ninyo, ililis siya kanya para di ka matisod at ika'y mga sugat-sugat. Kaya't ang lahat sa kanya nyo lamang ilaga at tama pong bilang tao, minsan kayo'y iiyak, ngunit wag maghapon. Tama pong minsan kayo'y nalulungkot, ngunit wag maghapon, pati gabi kasama. Tamang kayo po ay magalit, ngunit bibig, wag puso. Masugatan, wag mithiing masaktan. Tamang kayo po'y magsalita, ngunit wag lalagpas sa hindi dapat. Tamang kayo po ay maghanap, subalit wag niyong hanapin ang di sa kalooban ng Ama. Sapagkat kapag ang kalooban niyong pinagarit ng una, tandaan po ninyo, malilis siya na kayo sa Kanya. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng lubos na liwanag na walang kamatayan, na sa bawat araw ay maaring magningas magningningyan, upang inyong makitang bawat nyong daraanan at tatahakin nyong buhay ay makamtan ang tunay na tagumpay, pagpalain kayong lahat. May tanong po ba kayo? May iwan ka ba na ha? May sasabihin pa sa'yo. Ikaw ba? Para siyang kandidato. Bye-bye. Buhay po ba ang Diyos? Masaya ka ba? Nalimutan ko yung pangalan mo. Ano nga bang pangalan mo? Ba, hindi siya bingi. Edelberto. Edelberto? Abendaño. Edelberto Abendaño. Ngayon pa lang yata ako nakarinig ng apelidong guys na. Dami pong apelido ng tao, no? Pero sa totoo lang po ilan lang apelido yung na... Papasok po kami dito. Sige po, pumasok ka ng pumasok. Tayo na.
Araw-araw po ba may sakit kayo? Yung bago naman! Yung bago lang. Plus mo.